para makakuha ng birth certificate kasama na passport, kasama na driver's license is 300,000. 200 alis buo to eh. Malaking sindikato. Halos 200 mga Chinese ang nadiskubreng kumuha ng falsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. We're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa isyu noon ng pamemeke ng dokumento. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyari. Immediate talaga na ginawa when this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Diskubre ng NBI Southeastern Mindanao Region o SEMRO ang talamak na pamameke ng mga dokumento matapos mahuli kahapon ang isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga falsipikadong Certificate of Live Birth, driver's license at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanya, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na very simple, he wants to become a Filipino and magta-travel daw sa Amerika. Tuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sasampahan ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name, and concealing true name. How long you've been here in the Philippines? 10 years. Do you have Chinese passport? Yeah. Yes or no? Yeah. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sinampahan naman ang suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name and concealing true name. Nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa Santa Cruz Local Government Unit, Bureau of Immigration, National Intelligence Coordinating Agency para sa paghahanap ng iba pang mga Chinese national na gumagamit ng pekeng impormasyon. Ilan sa mga ito ay may mga negosyo na sa Davao City, habang ang iba ay nasa Maynila at nagtatrabaho sa Pogo. Naglabas na ng supina ang lokal na pamahalaan para kausapin ang lahat ng mga Chinese. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa issue noon ng pamemeke ng dokumento. Bumuo na sila ng committee para imbestigahan ang talamak na pamemeke ng dokumento. Last Saturday may nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama na passport, kasama na driver's license is 300,000. So, merong mga ganun na naglalakad, magbigay ka 300,000, bibigyan ka niya ng birth certificate, bibigyan ka niya ng passport, bibigyan ka niya ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakarin niya na lahat yun. Pero ang source kasi lahat yan ay birth certificate. Once na may birth certificate na, madali na kunin ng iba. We are urging PSA to already think about this and provide us with solutions dahil nag-uumpisa ito sa PSA eh. At ang setup kasi natin, PSA yung National Repository. Pero local government units ang may hawak sa civil registry. Meron tayong 1,700 plus local government units. So, just imagine,
ang dami mong pwedeng puntahan para mag-file ka ng birth certificate. 200 Alice Go to eh. So malaking malaking sindikato, malaking meron dito mga nagkakapera ng malaki din. Silang nagpa-process. So I think there's somebody na may parang fixers. You will go to them and to process it. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation Region 11 ang malaking sindikato na nasa likod ng pagkuha ng palsipikadong mga dokumento para sa Chinese nationals. Kahapon, isang Chinese national ang inaresto matapos magtangkang kumuha ng Philippine passport gamit ang palsipikadong driver's license, Philippine Statistics Authority o PSA ID at Certificate of Live Birth na may Filipino name. Base sa mga dokumento, 2013 nang mag-apply ito ng late birth registration sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Doon na diskobre ng NBI na may halos 200 pang Chinese nationals na inisyuhan rin ng mga palsipikadong dokumento noong 2018 at 2019. Malaki umano ang perang binabayad ng mga Chinese sa bawat birth certificate na kanilang makukuha. Posible rin umanong may kasabwat ang mga ito sa opisina ng local civil registrar. Hawak na ng NBI ang mga dokumento ng mga naturang Chinese. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, nag-issue na sila ng sabina para ipatawag ang mga ito at malaman kung sino ang mga tao o sindikatong nasa likod nito. Some of them nagtatrabaho sa Pogo. And ganito din yung kay, very exactly ganito din yung case ni Mayor Alice Go. What I mean is the late registration. Gawa-gawa lang itong mga pangalan, parang ginawa nila ng Filipino name. Iniimbestigahan na rin ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz kung may kinalaman sila rito. Pag LGU ang involved, papasok yung tinatawag natin na graft and corruption. Automatic yun. Plus the violations of itong mga falsification, itong mga pagtanggap ng pera, itong mga wrongful informations na ginagawa doon sa birth certificates, they are liable. Samantala, sinampahan na ng patong-patong na kaso kahapon ang 21-year-old Chinese national na nahuli noong Martes sa pagtatangkang kumuha ng Filipino passport. Kabilang na rito ang violation of passport law, falsification of public documents, perjury, at using fictitious name and concealing true name. Turnover namin sa kanila today. Yung deportation sila ng bahala. But regarding to the case na pinag namin, syempre, mamonitor namin yun. Wala sa Santa Cruz, Davao del Sur ang mga inisyuhan ng local civil registry nito ng mga dinoktor na birth certificate mula 2018 hanggang 2019. Base yan sa investigasyon ng NBI Davao Region. Lumabas ding gawa-gawang pangalang tunog Pilipino ang ipinagamit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese nationals. Ang mga kumuha ng dinoktor na birth certificate iniuugnay sa mga nauna ng nahuling nagtatrabaho sa mga illegal na Pogo Hub. Sinuspindi na ng munisipyo ang nag-iisang civil registrar nito na nakapirma sa mga birth certificate. May sarili itong investigasyon pero nakikipagtulungan na rin sa mga otoridad. Iniahanda na rin daw ng NBI ang kasong isasampa laban sa registrar. Ilang barangay na ayon sa NBI ay address ng 2 sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Pero hindi sila kilala ng barangay. Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Wala dyan nakakita og mga Chinese national dito. Sukan. Hinala ng NBI, marami pa ang ganitong pamimeke at maaari umanong pareho sa hawak na Filipino birth certificate ni Bamban Mayor Alice Go na ayon sa NBI ay si Go Waping. Yung sinasabi nating 200 na birth certificate na mga falsifikado, 2018 to 2019. So meron pang pababa ng 2018, meron pa ding pataas hanggang 2024. Para sa NBI at sa Bureau of Immigration, malinaw itong banta sa national security dahil maaaring magamit ang peking identity sa krimen. Sang-ayon dyan ng Bureau of Immigration. Nawawala ang foreign national sa purview ng immigration kung siya po ay nagpanggap na Pilipino. Yung mga dokumentong ito ay maaaring magamit sa iba't ibang uri ng panloloko. Ang investigasyon naman ng Philippine Statistics Authority maaaring abutin daw ng 1 hanggang 2 buwan.